Isang linggo nang nagluluksa si Aling Norma, 66 na taong gulang. Hindi niya kasi akalaing sa paglabas ng bahay ng kanyang bunsong anak na si Arnel noong January 4, uuwi itong wala ng buhay. Yun daw anak ko, binarel. Binarel ng walang laban. Binarel ng nakatalikod. Siyempre yung oras na umiyak na ako. Sabi ko, bakit ginanon siya na ala naman siyang kasalanan? Ba't siya basta pinatay? Napag-initan umano ng lasing si Arnel. Nang nagtangka itong tumakbo ay bigla siyang binaril. Ano ngayon magiging buhay ko? Kumbaga siya na lang yung bantay ko, siya yung kasayangan ko. Matanda na ako 66 na rin ako. Saan ako pupunta sa ngayong wala ni anak ko? Ang mas masakit pa para kay Aling Norma, ang pangunahing sospek sa pagbaril kay Arnel, isang pulis. Ang 1 taon pa lamang sa serbisyong si PO1 Arman Canilang. Hindi ko mo sila nasa tungkulin o may mga baril, gagawin nila ang gusto nila. Hindi tama. Bakit sila yung dapat nagtatanggol? Pero sila ang gumagawa hindi tama. Napakasakit na. Kasalukuyang nakakulong si PO1 Canilang sa Marilao Municipal Jail sa kasong murder. Sinubukan namin siyang hingan ng pahayag pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Ayon sa tala ng PNP, kadalasan ay nasa ranggo ng PO1 hanggang PO3 ang mga nasasangkot na pulis. Ang pag-aaral ng Philippine National Police ng ating Internal Affairs Service, yung po mga bago sa serbisyo ang sasangkot po dito, a good percentage, more than 50%. Itong panimulang ranggo ng mga bagong pasok pa lamang na pulis. Kaya aminado ang PNP na sa recruitment ng mga bagong pulis, kailangan umpisahan ang reforma. Nung tinignan natin yung recruitment process natin, the strongest muna ang napipili bago yung the best and the brightest. Kasi po, nauuna yung ating physical agility test. Dapat po mauna muna yung test on how well would you understand things, yung intelligence. Bawat taon, hindi bababa sa 3,000 ang nagnanais makapasok sa PNP. Bago makapagsimula ng training ang nagnanais maging pulis, kinakailangan maipasa ang requirements. Ilan sa mga ito ang pagpasa sa mga physical at mental exams ng PNP at pagkakaroon ng malinis na record mula sa anumang kaso o krimen. Ayon kay dating PNP spokesperson Leopoldo Batawil, mahalagang pag-ibayuhin pa ang background check na ginagawa sa mga papasok na recruit. Everybody wants to enter the Philippine National Police, even those former members of some syndicate, no? Some of them are endorsed by politicians like me, no? Para makapasok sa Philippine National Police. So that is where the Philippine National Police should take precaution. Ang PNP is reviewing its recruitment policy. Medyo mas importante itong recruitment. Kasi po, nandiyan na yung nakakapasok yung mga taong meron talagang intensyon gumawa ng masama. And meron po yung iba dyan, may dubious background. Sa kabila ng mga ito, nakasalalay pa rin daw ang solusyon sa mabilis at maigpit na pagdidisiplina. Kung medyo palambot-lambot ang handling dyan, you will expect that some of them might also follow suit, no? Sabi nila, nakalusot man si PO11 de la Cruz dyan. Yan, nandiyan naman, full duty status. And then they will take it very lightly, yung disciplinary system natin. Kasalukuyang ipinatutupad ng PNP ang 3-strike policy. Ang head of office, alam niya dapat ang ginagawa ng bawat individual at he is answerable doon sa lahat ng gagawin ng kanyang tauhan or what they fail to do. Strike 3, ibig sabihin may problema na siya dahil marami na pong sumusunod-sunod. Kailangan maalis na siya doon para ma-arrest yung mga insidente. Pero hindi na raw kailangan pang hintayin ang ikatlong opensa ayon kay Batawil. Pagka gano'n na involved ang isang police, official man o non-officer, one strike policy, if it's a grave offense, no?
one strike policy, immediately, based on evidence, you should be dismissed outright, no? Itong mga involved directly. Kung wala silang action taken before, during, and after, they should also suffer the same consequence. They should also be relieved, no? As we speak, na haharap na sila sa kasong administratibo, summary dismissal proceeding. Kaakibat na maigpit na pagdidisiplina ang pagrepaso sa kasalukuyang sistema. Kasabay ng pagtugi sa mga kriminal sa lansangan, kinakailangan din maglinis ng sariling bakuran ang kapulisan. Ako si Jigo Manica at tong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ang sinasabi mo nila dapat hindi nakikisawsaw ang PAO sa ganitong kalalaking kaso, lalo na yung Hindi kami nakisawsaw. Ang PAO, ang Law Office of Last Resort. media hungry ho ba kayo?